Philippine Standard Time, ganap na pong 1:00 ng hapon. Maging in sa mundo ng negosyo at propesyon. Huwag magpahuli sa mga latest trends ng iba't ibang industry. Alamin ang gabay sa tagumpay ng ating mga panauhin. Ating pag-usapan ang mga yan dito sa Patok. Patok, may oportunidad sa bawat katok. Programang hatid sa inyo ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok, ating pakinggan ng iba't ibang kwento ng buhay. Istorya ng mga simpleng individual na magbibigay inspirasyon at motibasyon. At narito na ang ating mga kapartner na Kapatok Pa. Kayo'y nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Thank God it's Friday! Oo, at December 1 na, ka-partner Tony! Hindi na mahirap magbilang. Yung mga nagka-countdown dyan, hindi na ninyo kailangang pag-isipan kung ilang araw na lang bago magpasko. Kasi nga, sabi mo nga, partner Cherilyn, December, first day of December and Friday. So, final day natin for this week. At meron tayong dalawang special na panauhin na magsishare ng kanilang success story. Paano ba nila binuo ang kanilang negosyo, paano ba sila nagtagumpay. Pero bumati ka muna, partner Cherilyn. Batiin po muna natin ang ating mga live viewers via DZAR 1026 Live, DZAR 1026 Sunshine Radio Manila, and then Digital TV Channel 39. Mag-like, mag-comment at mag-share na po kayo mga ka-partners at kapatok. Na-stress yung kilay ko kahapon, ka-partner Tony. Anyway, okay lang. Medyo excited dahil, alam mo na, Friday na today, makakatulog tayo hanggang gusto natin. Para namang pwedeng matulog ng mahaba. Anyway, yung title natin, anong gusto mo? May walang tulog o walang gising? Walang tulog? Alam ko kung ano sasabihin mo eh. In-on the spot kita. Anyway, yung ating title, kapartner Cherilyn, maging wais daw at huwag maniwala agad. Maging wais at huwag maniwala This agad. This is applicable sa kahit sino. Diba? Okay. Yung first guest natin, by the way, ay another young entrepreneur na pinagbigyan tayo na i-share yung kanyang kwento. Yes. Former bank employee for 10 years. May isang dekada siyang bankero. Bankero ba yung tawag doon? And business development officer for almost a year. May 3 children pero nag-decide siya to focus sa kanyang business para mas makilala daw itong flavored siomai nationwide. Flavored siomai. Alamin natin mamaya kung ano-ano mga flavors yan. Sige, sinimulan na rin lang natin para makarami tayo. Ipakilala mo na, partner. Opo, it is an honor and privilege to introduce to you the co-owner of Mr. Flavored Siomai, si Mr. Suave, joke lang. Si Mr. Christian Pineda, welcome po sa DZAR. Hi ma'am, hi sir. Good afternoon po sa lahat ng viewers. Yes po. At balita namin taga-Arayat, Pampanga ho sila. Batiin ho natin sila ng mga Kapampangan. Sa lahat ng mga kabag-anak ko, and then sa mga kababayan ko sa Pampanga, and then sa Aklan, hi po sa inyo. Sa Mindoro, hi din po sa inyo. Paano ho yung salita? Pampangan. Ay, Kapampanga. Sign language na lang. Hindi ba masyado? Moro na, dito kasi ako lumaki sa Manila. Ayun. Okay. Okay po. So, magandang hapon po kay Governor Pineda ho. Mikeni, picnic, hotdog. Ganun. Pampanga eh. Oo nga. Yun Okay, kasi, pag sinabi kasing Kapampangan, para bang yung masarap na luto kagad ang naiisip ng marami bago although yung lahar pag sinabi mong Pampanga, di ba sila yung nilahar? But anyway, hindi lahar, hindi pagkain pagkain din ang ating pag-uusapan, flavored siomai. Kaya nga Mr. Flavored Siomai. Okay, bago natin pag-usapan yung inyong flavored siomai, what made you decide, Sir Christian? Dahil maganda na yung trabaho sa bangko, tapos for a year or almost a year ay ikaw ay business development officer. Ikaw ba ay galing sa pamilya ng mga negosyante? Ano ba yung iyong orientation
magnegosyo talaga or ayun na nga, magtrabaho? Actually, talaga ako, graduate ako ng teacher. So you're a teacher by yes, profession. By profession, Bachelor of Elementary Education. So, during that time, na-turn yung, Nakapagturo ka? OJT. OJT. Practice teaching. Practice teaching lang. Okay. Pero right after nun, naiba yung naiba yung path ko pagdating sa career. Napunta ako sa bangko. So, as a contractual, yan, nagdire-diretso na akala ko kasi magtuturo pa ako eh. So, right after nun, natuwa ako sa kung ano meron nung nasa bangko ako. And then, right after nun, hindi ko naramdaman na 10 years na pala ako sa bangko. So, during that time, parang mas gusto ko yata mag-iba ng path kasi parang dito ako mag-excel. Sa madaldal ako, mahilig ako magbenta. Kahit ano makita ko dyan, ibebenta ko. May negosyante ba sa pamilya na pwede kang pagmanahan? Wala po, ako lang. Okay. Ako lang talaga. Ako kasi yung pinakamadaldal sa amin. At ako may kapal na muka, umarap sa ibang tao para ibenta to nga. Oo naman. Ayun. Kapal daw ng muka at daldal. Gaano kakapal yun? Ano lang yan? Kasabihan lang yan. Pero sabi nga, actually kailangan din yun na Sir Christian sa pagninegosyo. Yes. Sabi nga yung malakas ang when we say hindi naman totally talagang makapal yung mukha, ibig sabihin malakas lang yung loob. Saya yan. In good way. Yes. Okay. So, mabilis na lumipas yung 10 taon. Kailan mo sinimulan yung Mr. Flavored Siomai? Okay, nagsimula ang Flavored Siomai since 2020, pandemic time. Okay. So, during pandemic, doon lumalabas yung mga, di mo na di-discover na talent mo, gano'n. During 2020, sabi ko sa asawa ko, kasi way back, bago ako magsimula mag-business, nalulung ako sa isang bisyo na hindi ko nagustuhan, yung sugal. Nalulung ako sa sugal. So, ang daming sacrifices nung family ko, ng asawa ko, sa akin. So, para makabawi sa kanila, is para ibangon yung sarili ko, sabi ko sa asawa ko, gusto ko mag-business. That's for how long? Yung sabi mo nga, pagka yung bisyo mo na yun, that's for how long? Na nandun ka sa bisyo na yun? 1 year. Okay. 1 year, pero yung 1 year nyo parang ang tagal sa akin. Okay. Sobrang tagal. Kasi halos araw-araw, parang yun ang naging buhay ko. Na parang paggising ko ng umaga, ito kagad ang gusto kong, ito kagad. Yung parang, yun ang almusal mo, sugal. Hanggang sa pagtulog mo, sugal. So, sabi ko, hindi naging healthy. So, na-decide namin, kabaon-baon kami sa utang dahil sa nangyari. Dami ako nawalang kaibigan. So, sabi ko, I need to cheer up kung ano yung kailangan kong gawin sa sarili ko. So, ngayon, sabi ko sa asawa ko, baka pwede akong magnegosyo. Pinayagan naman niya ako. Sabi ko, ano negosyo? Sabi ko, kung ano yung pinakamababang puhunan na, kasi wala na talaga eh. So, sabi ko, mahilig ako sa siomai rice. So, yun ang pantawid gutom. Sabi nga nila, pag ang taong gipit, sa siomai rice kumakapit. Yun talaga. Kasi dun sa area namin sa patalim kumakapit. Ayun. Yung sa siomai pala. Ayun. Ngayon sa mga gipit sa bulsa. Yung mga nagtitipid na. Opo. Okay. So ngayon sabi ko, sige gagawa ako. Ginawa ko, nag-homemade ako ng siomai. Okay. Kasi gusto ko maiba. So ngayon nag-practice ko siya. 1 week ko siyang ginawa kasi iba eh. So, nag-trial and error ka muna. Trial and error, lahat. Nood sa YouTube, lahat yun. Hindi ako marunong magluto nun. Tapos ngayon, sabi ko, sige, ito na, hindi naman perfect, pero nagawa ko ng tama. So, tininda ko siya ng almost 2 weeks. Yung bahay ng mother ko, kinonvert ko siya yung tindahan nun sa isang store. Okay. Para maging siomai. Siomai house or something like that. Tapos ngayon, 2 weeks lang tumagal. Kasi bumaba yung sales. Parang kasi kung ito yung kasi residential eh. So yun at yun yung bibilin mo sasawa. Magsasawa. So ngayon sabi ko parang hindi ko kaya sa level competition siomai masyado mataas kasi may mga brand correct, na ito na eh. Correct. So ngayon sabi ko gawa ko ng panibago. Gusto ko ng twist. One night patulog na ako, sabi ko mahilig ako sa flavored wings, flavored chicken. So sabi ko why ko di try to sa sa siomai. Gawin ko lang kung paano ginagawa yun sa chicken. Transfer ko lang. Ginawa ko siya, bumangon ako,
pumunta ako sa grocery store, parang late night, mga 7 p.m. 8 p.m. pumunta ako ng grocery store. Ginawa ko siya. Tapos, ayun, pinirito ko, uy, okay. Tapos, nung tanghali nun, ang ulam namin is creamy garlic chicken. Sabi ko, try ko may sauce. Yung tinira nun, ininit ko, tapos nilagay ko yung sauce. Sabi ko, wow, ang sarap. Sabi ko, why not? Tapos parang kumain ka ng chicken na wala namang buto. So sabi ko, okay, try ko to. Kinabukasan, nag-try ako ng siomai. Ginawa ko yan. Pinamili kami, pinatikim ko sa kapitbahay. Pre-taste. Kasi gano'n naman sa nagnegosyo Yes. So, kahit malugi ka muna bago ako kumita. Tapos ngayon, pinatikim, nasarapan sila. Sabi ko, okay sa office naman. Nung during that time, tatrabaho sa bangko, pinatikim ko sa kanila. Ang ganda ng feedback nila. Ano to? It's like, takoyaki ba yan? Kasi mukha siyang takoyaki. So sabi ko, sige ma'am, tikma mo. Tapos sabihin mo sa akin kung ano. So yun, hanggang sa na-discover, nagustuhan nila, hanggang sa dire-diretso, tas pandemic hit. Nung pandemic na yun, bawal lumabas. Sabi nga ni Kim Chu, bawal lumabas. So ngayon, kami mga frontliner, like bangko kami, may access kami, pwede makalabas. Pwede kayong lumabas. Pwede. So, nagkaroon ako ng way para ma-deliver to sa mga na quarantine, sa ganun. Essential. Opo, essential food yan eh. So, diniliver ko. So, hanggang sa, ayan na, nakikita nila, gumawa kami ng Facebook page, nakikita nila, ino-online ko na, ano yan. So, hanggang sa, ang dami na nag-inquire, pwede ba mag-reseller? Pumasok kami, tumanggap kami ng reseller, hanggang sa nag-boom siya, umabot siya outside Metro Manila. So, nakakatuwa, kasi, yung concept na yon, madali siyang gawin, pero hindi mo naisip eh. So, pag nakikita mo siya. So, yun yung, during that time, nag-boom kami nung pandemic. Talagang kumikita kami almost 15,000 per week. Wow. Less the expenses. Boom na boom kami nun. Okay. Ano ho yung flavors ng siomai na yan? Ako ma'am, yung flavors ng siomai namin, nagsimula kami sa garlic cheese, yung creamy garlic cheese. Then nadagdagan ng buffalo. Tapos meron kami soy garlic. Meron kami para sa mga Gangnam, Korean buffaloes. Korean barbecue, spicy Korean barbecue. Tapos meron din kami honey chili. So, lahat yung mga sauce na yun, ma'am, homemade namin yun. At lalo, nadidiscover ko lang din siya. Siguro yung buffalo, hindi masyado, just yung soy garlic. Pero yung mga iba, nadidiscover siya, kakakain mo sa iba't ibang ganito, ganyan. Baka pwede to sa siomai ko, ganun. So, available ho siya, no? Steam and fried? Fried lang, ma'am. It's better per fried, yung siomai. Magkano ho yung isang order? Sa platter, ma'am, party platter po is 700 pesos. 44 pieces na siya. Good for 10 to 12 persons. Tapos meron din kaming per tub, 8 pieces siya, 120 pesos. Choose your 2 flavors. So, pwedeng 2 flavors. At meron din kaming pangmasa, 60 pesos, 1 flavor, and 60 pesos with rice, with 3 pieces siomai. Sulit. Yes, ma'am. Nakakatakam yung mga pictures ka, partner Tony. Kaya nga, doon nga lang ako nakatingin sa tikman pagkatapos ito. Pero wag ka munang tatayo. Alright, so parang ang nagtulak sa iyo para umisip ka pa, kasi nga, for a while, tinesting mo na, nag-siomai ka na, pero bumaba nga yung benta. So parang yun yung nag-trigger sa'yo na ano pa ba yung pupwede. Kasi talagang may tendency sumawa yung mga kapitbahay mo kung yun at yun on a day-to-day basis ang i-offer mo sa kanila. So nakaisip ka ng isang timpla na eto na nga yung pinag-uusapan natin ngayon. Yes po. Yes po. That's nice. So talagang naranasan mo ring mag free taste, kumbaga. Kasi yan talaga yung isa sa mga ginagawa ng ating mga nasa food business before. Especially nung wala pa yung online selling, kumbaga pupunta sila sa mga matataong lugar. Kung drinks yan, patitikmin mo yung drinks mo. Kung pagkain yan, ipapatikim mo sa kanila. So ginawa mong lahat yun, Sir Christian. Yes po, kailangan mo muna magpundar ng palugi. Kasi paano siya matitikman. Actually, sa lahat naman ngayon, every time nag-open ako ng mga branches namin, laging ganun muna. Pa-pre-taste mo muna. Sabi ko sa mga tao, pa-pre-taste mo muna para malaman nila. Kasi hindi nila alam yung product. Totoo yan. So may mga store branches na ho kayo ngayon? Alat. Mga ilan ho yung alat na yan? Ayun. So, ngayon, ma'am, kasi kaya kumakalat na siya, yung yung good news for me, is ginawa ko,
bago ko magkaroon ng store pala, just to have you, sort Sige of po, history opo. lang. Meron kasi during that time, nito lang, itong year lang, talagang walang-wala kami na naman. Kasi nahinto yung production ng flavored siomai ko eh. Kasi diba, from nasugal ako, ito na naman, Bumalik ba yung bisyo mo? bumalik yung bisyo ko. Oh. Bumalik yung bisyo ko noong 2021. Okay. Bumalik yung bisyo A ko. year after na sinimulan mo yung business, bumalik yung bisyo. Bumalik yung bisyo ko 2021 up to 2022. Almost. Bumalik kasi wala na akong trabaho noon. Nag-resign na kasi kami. So bumalik na naman yung bisyo ko. So right after nun, iba ako ng way of ng career. Nag-sales ako. From bangko to sales. So ngayon, eto na. Wala pa rin talagang growth. Kasi itong flavor shop, tinago ko na yan eh. Hindi ko na siya, wala na eh. Nasa baul na siya. Nasa baul na siya eh. Yung recipe na yan, wala na. Sabi ko, tapos napunta ako sa isang catering company. Naging business development officer ako doon. Ang sabi ko, nakita ko kung paano gumagana yung business nila. Sabi ko, tapos meron ako na sa Liang Group. Sabi ko, ba't may nagbebenta ng dito, ng recipe? Sabi ko, tapos ang laki nila kung magkano bili nila. Ganon, sabi ko, baka ito pwede. Kasi wala na ako. Ito na yung parang fallback ko na to eh. So parang ang nangyari, Sir Christian, bumangon, bumagsak. Yes po, ganun po. Tapos, binenta ko yung product ko sa online. Sabi ko nga po, sa 100,000 na tao sa loob na may magtitiwala sa'yo kahit isa o dalawa. May nagtiwala po sa akin. Siya yung nag-finance, ako ang gumawa lahat. Shout out sa'yo. So, yun, siya po yung lahat yung sa akin, nagtumulong sa akin, paano bumangon, paano lahat yung, kami sa amin dalawang mag-asawa. Siyempre, sinusuklian ko po ng sipag yun, saka, tiwala niya. So, ngayon po, sa awa ng Diyos, meron na po kaming 8 branches na owned by you. Owned by us, yes. Nationwide po yan. Hindi pa po. Locally pa lang. Yes Diyan po, pa lang sa Pampanga. Dito pa lang po sa Caloocan. Kasi Caloocan. meron po kami sa Pacheco, sa Tondo, Manila. Oo. Diyan po sa, Sampaloc. Tapos meron din po kami sa ginawa namin para mas kumalat po siya. Gumawa po kami ng project. Nagpa-consign po ako. Consignment base. Yung may tindahan ka na, tapos ipapasok namin yung product namin. Wala kang gagastusin kahit 5. So ngayon ito, mas dumami lang yung lawak ng scope ko. May tindahan ka, 75-25 tayo. Ako lahat ang gagastos. Ako lahat ng raw materials, supplies yun. Yun yung project namin. So, yun po, nagiging stepping stone para pumunta sa franchising. Luckily, nasa under franchising na kami. Pwede na mag-franchise ng Mr. Flavored Siomai sa amin. Ayan. Amazing. Yes, So from reseller, consignment, tapos naging franchise na ka-partner Tony. Yes po. Ayan, so ang dami na 8 branches na. 8 branches po sa consignment, tapos same as the lang po. Ilan na ho yung mga empleyado na hinahawakan nyo ngayon sa Mr. Flavored Siomai? As of now, I have 3. Though kasi mas nililimit ko muna eh. Kasi syempre, sa business, huwag ka masyado ma-overwhelmed. Yes. Kasi Slowly but surely. Yes po. It's a lesson learned for us. Na pag masyado maraming tao, maliit din yung kikitain mo. So, huwag ma-overwhelm sa dami ng tao na pwede dapat i-maximize mo yung galaw ng tao mo. Kung ano meron dun sa loob ng store mo, kaya yan ng 1 o 2 tao. Tama. Yes, ka-partner Tony. Ayan, so ano ho yung mga hamon o challenges nyo ngayon na kinakaharap sa negosyong ito, sir? At paano nyo ito hinaharap? The challenges, syempre, unang-una is the level of competition sa mga products na magpapakilala. Lalo ngayon, maraming bagong products na nagpapakilala, especially maraming sa pagkain. bago, maraming mga established na nakahanay mo dito sa business mo na ito. Yes po. Ang hirap nilang sabayan. Dapat marunong ka lang mag-market. Namang marketing sa kung paano mo siya i-sell sa mga tao. Kasi mahirap magpakilala ng new product. Totoo lalo yan. kapag hindi ka wala kang komisary. So yun. Challenges din is the trust. Oo. Lalo kapag Ang hirap kumuha ng trust ng mga sa tao. yes po. Kasi unang-una, hindi lahat nga, sabi ko nga, hindi lahat ng pwedeng makasama dyan is pwede mong pagkatiwalaan at all cost. Kasi hindi siya
paano pag wala na sa'yo? Lalo especially sa tao. Alam yung pasikot-sikot dyan sa loob ng negosyo mo. Yes, your network and connections is the most important capital po. Yes po. Secret is secret. Kasi yun ang puhunan mo eh. Tama, sir. So, speaking of secret, ano ho yung sikreto ng inyong tagumpay sa ngayon, sir? Sikreto ng tagumpay ko, number 1, syempre, si Lord. Kasi sabi ko, kala ko hindi niya na ibibigay sa akin eh. Pangalawa, syempre, dapat meron kang kapartner sa buhay na hindi ka susukuan. Kasi sa dami na pwede mong gawin eh, hindi ka susukuan. Yan, sinasawa ko. Tapos, pamilya mo na nakasupport sa'yo at all the time. Saka yung natitirang tao, mga kaibigan na pwedeng sumuporta sa'yo when you're down. Tapos, ngayon nasa taas ka, nakita mo doon pa rin sila. So, medyo sainty pero totoo yun eh. Nangyayari in reality talaga. Kaya sabi ko, mas maganda kasi talaga na konting kaibigan mo pero totoo. Ganon. Tama. Yes. So, hindi mo na pababalikin si, yung hindi na dapat pabalikin. Oo, sabi nga na, unfriend mo na kung wala na naman. Hindi, joke lang. Hindi, block mo na yarn. Oo. We're friends. We're friends. But, di ba? Ganda lang. Hindi. Ano yung pagsusugal mo, sir. Pagsusugal ko Iba ba? na ang English. Hindi na. Kala ko yung friends. You're still lucky kasi kumbaga nagkaroon ka ng supportive na pamilya kasi 'di ba doon sa mga pinagdaanan na yun eh, 'di ba parang mauubusan ka ng pasensya pero they are still there to support you. Yes sir. Kaya maswerte ka pa rin. Right now, ano yung mga plans mo pa in the coming years as far as your business is concerned? Si Mr. Flavored Siomai. Ayun, sige. Bali yung mapapansin nyo, yung sa logo ko pareho kami. Kaya di ko pinatatanggal to eh. So, ayan, nasa parang logo. Ayan, para kita na. Yung pala yung purpose. Yes po. Opo. Bali, ayun, ang plans po namin sa this coming 2024. Okay, that's next year. Next year. Target namin is naka-line up yung makapasok kami sa mga schools, inside school. Though meron na kami mga existing, pero more schools pa. Universities, tapos and the last one is yung makapasok kami sa mall, sa loob ng mall. Marami ho ngayon ang gustong maging reseller niyan at gusto ring magkaroon ng consignment sa kanilang mga groceries at baka sakaling gusto kong mag-franchise niyan. Paano ho nila kayo makakontak? Ayun, so as of now, you can reach out sa aming Facebook page dito sa CNC Kitchen muna kasi magre-rebrand na kami na Mr. Flavored Siomai. Pero sa CNC Kitchen, you can message us doon. Andun din yung number namin. Nasa screen po. If you're watching guys, ayan, nasa screen ngayon. Pati yung number nila. Yes po. Ano ho yung number nila? The number is 0945-779-5651. Kanino ho yung 0917? Iba yung naka-flash. Sa kapitbahay po nila yun. Oo. Ulitin nyo ho yung number nyo. Okay, ulitin ko. It's 0945 779 5651. 5651. Yes po. Yan. Tawagan nyo lang ho. Alright. I-text ho si Sir. Partner, gusto ko lang tanungin si Sir Christian. On a scale of 10, dito sa iyong Siomai business, nasa anong level ka na dito? 10 being the highest. 7. Uy. Wow. 7. More than Passing half na score. yung Yes. achievement 7. mo dito. Mabagal pero umuusad. Kasi yun yung goal namin eh. Kaya sabi ko, wag tayo basta-basta pasok ng pasok kasi mauubusan tayo ng PC. Oo, yan. Kaya ako one at a time. Stay consignment, then turn to franchising, then turn to mall. Then kung maganda, kung mapunta namin nationwide. So at least yun yung maganda doon na hindi ka tumitigil. Kumbaga hindi ka nagiging kampante na, uy, okay na yung sales, available na tayo. Kumbaga patuloy ka pa rin sa pag-iisip na paano ba makikilala. Sabi mo nga, nationwide ang plano mo pa dito sa iyong Flavored Siomai. So, doon sa mga interesado, gusto ring magnegosyo, coming from you, kasi ang dami mo ring pinagdaanan, hindi rin biro, ano yung pwede mong ma-share sa kanila? Maaring, sabi mo nga, ang negosyong sinimulan mo ay hindi nangangailangan ng milyones na kapital. Yes po. So, mapapayo ko lang sa mga beginners, sa mga newbies at nagsisimula ngayon. Sabi, basta gusto mo yung ginagawa mo,
maganda magiging outcome niyan. Huwag kang papasok sa isang negosyo na hindi mo alam yung ginagawa mo. Okay. At number 2, hindi mo dapat siya susukuan kapag nakakita ka ng rejection at mababang sales. Kasi doon nagsisimula lahat. Doon biglang papasok yung utak mo kung paano mo siya palalaguin. At number 3, mahabang pasensya. Mahabang pasensya kasi ang pagnenegosyo, hindi yan basta-basta makukuha mo yung ROI mo in 2, 3, 4 months. Dapat marunong ka mag-isip, mahabang pasensya mo. At number 4, kailangan mo na magandang surrounding. Like, for example, magagandang kaibigan mo, o pagkakatiwalaan mo sa lahat ng bagay. Tama yun. Kaya ngayong gabay sa tagumpay natin, ka-partner Cherilyn, huwag panghinaan ng loob sa rejections. Kasi bahagi yun eh. Pwedeng na-reject ka today o tomorrow, pero wag kang susuko. Ano man yung rejections, sabi nga, wala raw nagtatagumpay na sumusuko. Yes. Tama po yun. Kaya doon sa ating mga kababayan na gustong magnegosyo, pwede ba mag-order online? Yes po, pwede po. Pwede po mag-online. Meron kami mga nearest branches sa kanila. Kunyari, nasa taga Quezon City kayo, pwede natin, may malapit na branch tayo doon. So, doon din sa number na binanggit mo kanina? Yes po, opo. I-send lang po sa amin yung order and then pwede rin mag-message dun may page naman kayo, di ba? Yes po, sa TikTok, sa TikTok, sa Instagram, and then sa Facebook po. Meron po kami. Ayan. So, guys, dun sa mga hindi pa natitikman, itong flavored siomai ni Sir Christian, guys, what are you waiting for? Ngayong holiday season, anong plans nyo? Tataas ang demand. Ready na ba kayo? Actually, ngayon nga, nag-start na kami magkalap ng orders. Ngayon, madami-dami na. Almost 2 digits na yung mga nag-order sa amin. So, ngayon, medyo busy din kami kasi ngayon sa mga outside events. Okay. Pwede ba ako mag-invite, mama? Go ahead. Ayun, the floor is yours. Ayun, invite ko kayo sa later 6 PM diyan sa Kartilya ng Katipunan sa may SM and then sa may Manila City Hall. Andiyan yung ipaskuhan sa Maynila. Meron diyang concert, kick-off concert for Bazaar. So, available po dyan, Mr. Flavored Siomai. May booth po kami doon later. So, start po yan 6 PM up to 12 AM. Actually, ngayon, nagbebenta na sila ngayon. Pwede na po kayong pumunta doon. Tapos po, sa mga, gusto ko lang batiin yung lahat ng mga consignments ko na nagtiwala sa akin, nagtiwala sa product. Maraming salamat po. And Sir, kay Kate Piedad na nasa abroad, yun pong nagtiwala sa akin ng todo. Maraming salamat sa iyo, bro. And, you can reach out din po sa amin sa mga upcoming sa mga branches in franchising po dyan sa may Pampanga, Tondo, sa Gagalangin. So, yan po yung pinakamalapit na franchise sa mga taga-Tondo. Pwede nyo pong puntahan. Meron kang isang nalimutan na i-acknowledge, Sir Christian. Yes po. Your partner. Yes po. Ito yung finale. Para todo. Bumibuelo pa siya. Mahababa yung listahan na sasabihin ko. And then, sa asawa ko na walang sawang sumusuporta sa akin, maghiwalay na ang Katniel ngayon, tayo hindi maghiwalay. Walang forever. For good na yan. So, good to hear. Thank you for sharing your story dahil 'di ba nakaka-inspire, ang dami mong pinagdaanan, nariyang nagbisyo ka pero hindi ka sumuko. 'Yun yung importante. Paano na lang doon sa mga trials na dinaanan mo kung hindi ka na bumangon, hindi walang flavored siomai ngayon. Yes po. And you're still young. Yun yung maganda doon na you're still young kasi minsan late na bago nila na-realize na they're doing wrong. At least ikaw bata ka pa, it's still a long way dahil you're only 34. Di ba? Sabi nga sa title natin ngayon, ka-partner Tony, maging wais at huwag maniniwala agad. Huwag magsusugal daw po. Oo, dapat may disiplina ho tayo sa mga sarili natin. Kaya nga. Okay. So, Sir Christian, more bazaar dahil holiday season. Ang daming opportunity na nag-iintay sa inyo. Punta tayo dyan mamaya, ka-partner Tony. Hindi, may dala na nga siya. Matitikman mo na nga maya-maya ng TGIF kasi konti. ngayon. Anong pangalan ni ma'am? Para naman ma-acknowledge din natin. Ayun, Jella Marie.
Jella Maria. Maganda ho yung wife ni Sir. Baka gusto mong kahit saglit eh. Batiin mo din ako. Baka ayaw na niyang humarap sa camera. But anyway, Sir Christian, again, from the bottom of our hearts, thank you very much for sharing your story. I'm sure naka-inspired ka doon sa mga viewers, listeners natin. And hindi ito yung unang pagkakataon kung may tutulong pa kami in the near future to promote more of your coming up Siomai, nandito lang ang program. Yes po. Open na po kami for franchise Nakalimutan ko sabihin. Ayan. Yung mga gustong mag-franchise, all you have to do is to call yung number na Yes, binigay ni Sir Christian. At dahil 1:31 PM na